maswerte nga tayo, merong mga nagbabay and sell na budget meal, meron namang gitna, merong high, di ba? Bilang gusto mo natin magkakotse, yun, good day sa atin lahat, no? Meron tayong isang parang ako, lang naman to, opinion ko lang pagdating sa bentahan ng mga second hand na sasakyan, o kahit hindi lang sasakyan, kahit motor. Kasi yan kung ba may issue kasi na kung ba lumabas lang, kung ba nakaalis lang doon ng saglit, mga ilang minuto lang, tumirik na, nagkaroon na ng aberya, parang nagiging big deal sa natin. Siguro para liwanagin lang natin kung ano ba yung consequence sa pagbili ng isang second hand na sasakyan o kaya motor, di ba? Kasi ako bilang ako fanatic ako talaga ng second hand, kasi ako naman di ko talaga afford yung bumili ng brand new kasi sobrang laki talaga ng monthly, no? So kaya ako fanatic ako ng second hand. Ano ba yung mga dapat nating tignan pag bibili tayo ng second hand na sasakyan o motor? Siyempre, kung hindi ka naman talaga dalubhasa pagdating sa ganyan, na talaga, na kailangan magdala ka talaga ng trusted mechanic, kung talagang marunong at mapagkakatiwalaan mo, kasi ang bibilin mo second hand, di ba? Hindi yan bago, kaya kailangan mo magsama, lalo kung wala kang karanasan sa pagbili ng mga sasakyan, no? Lalo kung second hand, di ba? Kasi yan yung pinaka talagang the best diyan, magdala ka ng trusted na mechanic na titingin pag bumili ka ng second hand na sasakyan. Ako kasi bilang fanatic nga ng second hand, talagang kailangan mong magdala, o kung marunong ka, may mga YouTube naman dyan sa internet kung paano tumingin ng second hand. Kung may experience ka, kaya mo, may guts ka na magtingin ng second hand na sasakyan, kaya mo magdesisyon sa sarili mo, pwede kang hindi magdala. Kung ba, choice mo yon. Pero kung wala ka namang idea pagdating sa second hand na sasakyan, di magdala ka ng trusted mechanic. Anong ibig kong sabihin dito? Ano yung pinupunto ko dito? Once na bumili ka ng second hand na sasakyan, tapos pinakita sa'yo ng seller yung sasakyan, siyempre ikaw naman bilang buyer, check mo na maigi kung ba lahat ng detail bago mo siya bayaran o bago kayo magpirmahan, dapat na check mo na, di ba? Kasi responsable natin yan bilang buyer, na kailangan nating inspect yan bago natin bayaran, no? Kasi kailangan mo makita lahat ng detalye ng sasakyan, kung anong meron, di ba? Lahat dapat itanong mo, kung ba yung history, di ba? Ano ba yung mga dapat ginagawa dito? Ano ba yung di ba? Tanungin mo yung seller, di ba? Na talagang mo bago mo, kilatisin mo ika nga na bago mo bayaran yung sasakyan. Okay? Ikaw naman, no? Bilang seller, obligado ka naman na sabihin kung ano yung totoo dun sa sasakyan, para at least walang doubt yung may-ari, di ba? Hindi yung ikaw bilang seller, pagagandahin mo yung image, di ba, ng sasakyan na binibenta mo, pero di ba hindi naman totoo yung pinagsasabi mo. Mahirap din yun sa part ng buyer. Kasi bakit? Yung binibili sa iyo ng buyer ng sasakyan, pinaghirapan din niya yon, di ba? Ang mahirap kasi doon, di ba? Kung hindi natin sasabihin naman yung totoo bilang seller, mahirap din yun para sa buyer. Kaya siguro bilang seller, sabihin mo kung ano yung totoo dun sa sasakyan mo, ano yung mga issue na kailangan mong banggitin. Kasi pag hindi mo yun binanggit, di ba? Siyempre, minsan sasabihin sa'yo, kabibili ko lang ganito, ganyan, di ba? Ikaw naman bilang seller, bilang buyer, responsable mo na yon kung paano mo siya, di ba, tingnan. Kaya nga second hand ibig sabihin, as where is, kung ano yung nakita mo, kung ano yung, di ba, yun, di ba? Kasi unang-una hindi naman brand new, di ba? Hindi naman brand new yung binili mo, di ba? Kasi kahit anong galing yan, kahit okay yan,
At may lalabas na sira yan. At tanong dyan, hindi mo malalaman kung kailan niyang bibigay yung pyesa. Di ba? Kaya kailangan mong check ng maigi. Kahit meron ka nga ring trusted na mechanic, minsan sumasablay pa rin. Di ba? Ayan, sa atin lang naman bilang buyer, bilang seller, responsable natin yan. Di ba? Pero wag naman natin isisi sa seller, kasi tayo bilang bumibili nga ng second hand na sasakyan, obligasyon natin na tingnan lahat. Okay, tanungin natin yung seller kung ano ba yung ganito, ganyan. Tapos once na nagpirmahan kayo, nadala mo na yung unit, kung ano man at ano man na mangyari dun sa unit, ikaw na yon. It's your responsibility na, hindi na yung seller. Di ba? Kasi bakit? Binayaran mo nga, ibig sabihin naging okay kayo sa transaksyon, naging smooth kayo, kaya nga mo nga binayaran di ba? Hindi yung mag-aano ka kung eto ganito, ganyan, hindi nga bago yung binili mo. Kung gusto mong walang issue, di ba, dun ka sa bago, dun sa hulugan, di ba? Mag-down ka, meron nga dyan mga 20, minsan nga zero down payment pa, dun makakasure tayo na wala talagang ano yun, di ba? Kasi bago yung unit mo. Unless dun sa binili mong second hand, talagang meron niyang mga issue na lalabas na hindi mo malalaman kung kailan, di ba? Ang maganda dyan, kung bumili ka niyan, na-check mo na, basic, di ba? Pa-PMS mo agad, di ba? Ganun lang yun kasi kung bibili ka ng old model na sasakyan, ba, old model, tanggapin mo na magbaon ka ng isang banig na buy JC, di ba? Pero hindi naman lahat ganon. Tsambahan din kasi yan, di ba? Tsambahan yan. Kaya ikaw, kung bibili ka ng second hand, dapat take your risk. Kung ba, huwag mong isisi dun sa seller, di ba? Bilang buyer, responsibilidad mo na yon, kasi unang-una nga binayaran mo na, nagpirmahan na kayo, ibig sabihin smooth na yung transaction nyo. Okay? So yun lang naman yung opinion ko doon regarding dyan sa pagbili ng sasakyan, kasi may mga issue na ganyan na aalis lang daw, di ba chinik mo nga kaya nga mo chinik di ba? Huwag natin isisi sa seller. Bilang buyer, sabi ko nga, yung responsibility mo bilang buyer. Okay? So yun lang naman. Ako kasi fanatic talaga ako ng second hand, di ba? Gustuin ko man yung brand new, hindi pa kaya ng bulsa natin ngayon yun. Siguro soon pagkakaloob sa atin yung brand new, di ba? Kung ano lang yung meron, maging makontento ka lang, di ba? Maging masaya ka lang sa mga bagay na meron ka, goods na yun. Yung bago, kung saan na lang darating yan, kasi huwag nating ipilit yan. Okay? Maswerte nga tayo, merong mga nag-buy and sell na budget meal, meron namang gitna, merong high, di ba? Bilang gusto mo natin magkakotse, doon tayo sa budget meal na, di ba? Alang ipilit natin magulugan tayo later on, di ba? Mababatak din naman, di sayang din. Kaya nga yung pagbili ng second hand, it's your own risk, di ba? It's on your risk. Huwag nating isisi sa seller. Kasi bilang buyer, sabi ko nga, responsibility natin yan. Okay guys, yun lang naman ang topic natin ngayon, ngayong gabi, kasi medyo nababasa ko lang siya sa social media na ganun nga, na dahil dun sa dapat ganito. Ang masabi ko lang dyan, bilang buyer ka ng second hand, it's your responsibility. Okay? So yun lang naman, ako opinion ko lang yon. Kung ba, di ba, yun yung base sa experience ko, no, sa pagbili ng second hand. Talagang chinecheck namin maigi dyan, especially makina, kasi yung appearance ano lang yan secondary lang yan. Ang importante kasi doon makina. Okay guys, so maging maingat na lang tayo sa pagbili ng second hand na sasakyan, diba? Talagang kilatisin natin maigi yung pagbili natin ng second hand na sasakyan. Okay guys, so yun lang naman, lagi natin tatandaan, hatakan pataas. Thank you.